Direktang sumulat kay PBBM ang ilang empleyado ng Education Department para ireklamo ang umano'y verbal abuse at favoritism ng isang mataas na opisyal sa ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Chil Emprido ng Abante. Pagmumura, pagdadabog at nagliliparang mga gamit. Ilan lang yan naman sa mga pang-aabusong dinanas ng isang grupo ng mga empleyado ng Department of Education. Mula sa Office of the Undersecretary for Strategic Management na pinamumunuan ni Undersecretary Ronald Mendoza. Sa mensaheng ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos, kalakip ang ilang dokumento. Isinumbong nila ang umano'y hindi maayos na pamamalakad sa opisina at ang mga nararanasan daw nilang verbal abuse, pananakot, pagpapahiya, maging ang paghahagis ng gamit sa gitna pa ng meeting, sa harap ng kapwa-empleyado at maging ng external partners. Nagdudulot daw ito ng matinding stress, anxiety at pagkababa sa moral sa mga tauhan. Madalas din umanong may pabago-bagong utos at biglaang deadlines kaya hindi halos pagkaunawaan ng mga empleyado. Bukod dito, nariyan pa raw ang issue ng favoritism. May ilan kasing mga tauhan na pinapaboran o di kaya'y harap-harapang kinukumpara sa ibang grupo o empleyado na nagdudulot umano ng unhealthy competition at pagkasira ng teamwork sa loob ng tanggapan. Bukod kay Undersecretary Mendoza, kasama rin sa reklamo ang kanyang executive assistant na si Jeremy Cervancia na inakusahan naman ng kakulangan sa work qualifications at may issue raw sa attendance records. Hiniling ng grupo na agad imbestigahan ang anilay pagiging unprofessional at hindi makataong kalakaran sa naturang opisina. Nakipag-ugnayan ng BNC at Abante Radio sa DepEd na nauna ng kinumpirma na natanggap nito ang reklamo at maglalabas agad ng pahayag kaugnay ng mga aligasyon. Sa ngayon, wala pa impormasyon sa Malacanang kung nakarating na ba sa Pangulo ang naturang issue. Para sa agenda, Chil Emprido, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.